Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pagiging espiya umano ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Samantala, ipinanawagan naman ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang pag-amyenda sa espionage law. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sinisiyasat na ng mga otoridad ang muling paglutang ng posibilidad na isang espiya si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nanggaling ang impormasyon mula sa panayam kay self-proclaimed Chinese spy Xie Zhijiang sa isang Al Jazeera documentary kung saan sinabi nito na noong 2016 siya na-recruit sa Pilipinas bilang spy. Nakakulong ngayon sa Thailand si Xie na iniugnay sa forced labor at human trafficking mula sa scam activities. Hinikayat pa nito si Alice Guo na tinawag niyang Go Waping na sabihin na ang katotohanan. Ayon naman sa National Security Council, sinusuring maigi ang pahayag ni Xie. Lalo't mababatid na may kinarap itong extradition case para maibalik sa China. This can also be part of a disinformation campaign on the part of Xie Zhijiang himself, no? Kasi nga he is fighting extradition charges. So since he is fighting extradition charges, importante rin sa kanyang ma-internationalize yung isyong ito to draw attention to himself, no? By saying I'm an MSS spy at may mga kilala akong MSS spy para magkaroon ng simpatya sa kanya yung mundo para hindi na siya ma-extradite. Kasi sinasabi niya, pag tumuntong na daw siya sa kalupaan ng PRC, mamamatay daw siya. Kaugnay nito ay nanawagan sa mga mambabatas si Defense Secretary Gilbert Teodoro na panahon ng amyendahan ng espionage law upang mapalakas ang ngipin nito laban sa mga posibleng espiya sa Pilipinas. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Para naman sa kalihim, espiya man o hindi, mabigat ang mga ilegal na aktibidad na umano'y kinasasangkutan ni Alice Guo. What is clear is that she is not a Filipino. Secondly, she falsified documents to pretend that she's a Filipino. And thirdly, she was an active co-conspirator to a massive illegal criminal enterprise kung saan nagmula ang lahat ng illegal na activities. But then again, it is curious that a 32-building complex was operating within 2 minutes flying time away from the Trade Dock and the Light Armor Division. And, all the authorities should have been aware of this at that time, particularly the local authorities. Umapela rin si Teodoro sa mga local official na huwag magpagamit sa mga questionableng donasyon o pera na maaaring galing sa international syndicates na isa ring banta sa seguridad ng bansa. Because it is the easiest way to destroy the moral fabric, economic fabric, and social fabric of this country. Maraming mga offers na magtatayo ng negosyo, magtatayo ng ganito, dapat siya sa atin nilang mabuti kung sino ang nag-o-offer at kung ano ang tunay na pakay. Alam mo, walang negosyo na quick cash. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.